ko. Mahigit 1 linggo na rin ako nandito sa bahay ni Sir Reese. Hindi naman ako naiinip dahil nalilibang naman ako sa panonood ng TV na hindi ko nagagawa noon sa bahay dahil pinagbabawalan akong manood ni Chang. Takot din naman akong lumabas dahil baka may makakilala sa akin. Kapag nga may kumakatok sa gate o nagdo-doorbell ay hindi ko nilalabas. Yun din ang kabilin-bilinan sa akin ni Sir Reese. Pero nasa plano ko pa rin naman ng umuwi para kunin ang mga gamit ko at mga iniwang gamit ni Mama na tanging alaala niya para sa akin. Nang dumating na si Manang Sol ay tinalungan ko na lang siya. Nakakatawa nga dahil lagi akong busog dito. Nakakain ko ang hindi ko nakakain sa bahay. Tapos si Sir Reese, halos araw-araw kong pamalengkehin si Manang Sol at akong tinatanong kung anong gusto kong kainin. Puno din ang rep ng pagkain. Ang sabi nga ni Manang Sol, ang laging laman lang ng rep ay puro processed food at beer in can. Tapos pag uwi pa ni Sir Reese, ay laging may dalang pagkain para sa akin. Mabuti na lang ay hindi ako tabain. Mag-aalas 9 na ng gabi ay wala pa rin si Sir Reese. Kanina pa umuwi si Manang. Ang asong si Wifer ay tumatambay dito sa bahay kanina. Pero pagkatapos ko siyang pakainin ay umalis na rin ito. Malamig ang ihip ng hangin sa labas dahil sa panakanakang pag-ulan. Itinuon ko na rin ang pansin ko sa malaking screen ng TV. Medyo hininaan ko na lang ang volume para marinig ko ang tunog ng gate at sasakyan ni Sir Reese. Hindi nga nagtagal ay narinig ko ng ugong na sasakyan niya sa garahe. Hininaan ko pang volume ng TV at may pananabik na pinuntahan ng pintuan. Kakababa lang niya ng sasakyan at may bitbit na isang box ng cake. Sinalubong ko na siya. Dali-dali akong bumaba ng ilang baitang na hagdan. Magandang gabi po, sir. Ay! Nang sa huling baitang ng paghakbang ko ay dumulas ang tsinelas na suot ko. Naramdaman ko na lang ang malaking braso ni Sir Reese na nakapulupot sa bewang ko. Kumalabog ang dibdib ko sa kaba. Hindi lang dahil sa muntik na akong pumalakda, kundi dahil sa magkadikit na katawan namin ni Sir Reese. Pigil ko rin ang hininga dahil halos gadangkal na lang ang layo ng mukha namin. Amoy na amoy kong mabango niyang hininga. Titig na titig siya sa mukha ko at lumunok pa. Sir Reese, untag ko sa kanya, tinapik ang dibdib niya. Nagbawi naman siya ng tingin at tumikhim. Hindi ka nag-iingat. Munti ka pang mabalian ng buto. Palatak niya at inalalayan akong tumayo. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong niya. Napalunok naman ako at tumango. Ayos lang po, nadulas lang. Sorry po. Umiling-iling siya. Hindi ka na dapat bumaba. Madulas dito dahil basa. Nakagat ko na lang ang loob ng pisngi ko. Tara na sa loob at lumalakas na ang ulan. Ako na pong magdadala niyan. Presinta ko at akmang kukunin ng bitbit niyang cake at jacket. Ako na, pumasok ka na sa loob at mag-ingat ka sa pagakbang. Opo, lulugulugong umakyat na lang ako, papasok ng bahay. Baka lalo pa siyang mainis sa akin dahil sa katangahan ko. Sinundan ko siya pagpasok sa kusina. Sinampay niya ang jacket sa upuan at nilagay sa ref ang cake. Bigla akong natakam sa cake at gusto ko itong tikman, kaya lang nahihiya ako. Kaya magkakasya muna ako sa pagsilip sa box. Bukas na lang ako kakain. Ngunit sa hindi inaasahang aksidente, pag-igkas ng siko niya ay tumama sa kanang cheekbone ko. Ow! Holy shit, are you okay? Natatarantang lumapit siya sa akin. Sapu-sapu ko naman ang cheekbone kong nasiko niya. Aray ko po, ang sakit. Para akong sinapak. Halos mangiyak-ngiyak na ako kakahima sa cheekbone ko. Patingin. Hinawakan niyang mukha ko at inalis ang kamay kong nakasapo sa cheekbone ko. Bakas ang matinding pag-aalala sa mukha niya. Shit, namumula na. Marahan niyang hinaplos ang gilid ng cheekbone ko. Masakit? Napangiwi naman ako at tumango. Bumuntong hininga siya. I'm sorry, hindi ko alam nasa likod pala kita. Umiling ako. Kasalanan ko naman. Umupo ka muna, kukuha lang ako ng cold compress para hindi mamaga ng husto yan. Sinunod ko naman siya. Ang malas ko naman ngayong gabi. Maya-maya ay bumalik na sa harapan ko si Sir Reese at may hawak na cold compress. Hinila niya ang isa pang upuan palapit sa akin. Bahagya pa akong napangiwi ng marahan niyang idampi ang cold compress sa cheekbone ko. Nakaramdam naman ako ng pagkailang dahil ang lapit ng mukha niya sa akin. Seryosong-seryoso siya sa pagdampi ng cold compress. Sir Reese, ako na po. Mahinang usal ko.
Tiningnan niya ako sa mata. Ako na. Napalunok na lang ako at nag-iwas ng tingin. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Eksaktong 11:11 na ako nakarating ng bahay. Pinatay ko ang makina at bumaba ng Raptor. Bit-bit ang isang box ng pastries at isang malaking bilao ng puro prutas na galing sa kasal ni Inigo Alejos. Dapat ay mamaya pa ako uuwi dahil nag-aya ng inuman si Inigo kasamang pinsan niyang si Edward. Nagpumilit lang akong umuwi dahil nag-aalala ko kay Ivy. Mabuti na lang nandun si Mayor at sinabing may naghihintay sa akin sa bahay kaya nakatakas ako. Yun nga lang inulan ako ng tukso. Dinukot ko ang susi sa slacks ng pantalon at sinuksok sa pinto. Binilinan ko kasi si Ivy na kapag siya lang mag-isa dito sa bahay ay lagi niyang ilalak ang pinto. Mahirap na baka masalisihan ng masasamang loob at siya lang ang nandito. Pagbukas ko ng pinto ay dinig kong ingay mula sa TV pero si Ivy ay nakahiga na sa sofa. Mukhang tulog na. Sinarado kong pinto at nilak. Dumiretso muna ako ng kusina para ilagay ang mga bitbit ko. Pinatay ko ang TV at dahan-dahan akong umupo sa sofa habang hindi inaalis ang tingin kay Ivy na mahimbing na natutulog. Bahagya pang nakaawang ang mapupulang labi niya at nakaipit sa ilalim ng pisngi ang mga kamay. Marahan kong hinawi ang ilang hibla ng alon-alon niyang buhok na tumatabing sa kanyang pisngi. Iningatan kong wag masagi ang pisngi niyang bahagyang kulay ube pa dahil sa aksidenteng hindi ko sadya. Napangiti ako dahil mukhang hinintay pa talaga niya ako dito sa sala kahit antok na siya. Hindi ko magawang alisin ang mata ko sa maganda niyang muka. Habang lumilipas ang araw na nakakasama ko siya dito sa bahay, kahit sandaling oras lang, ay ramdam kong may nag-iba na sa akin. Ang simpleng paghanga lang na nararamdaman ko sa kanya ay ramdam kong lumalalim na. Gumalaw siya at dahan-dahang nagmulat ng mata. Tumingin siya sa akin, nagkusot pa siya ng mata. "Sir Reese?" Inaantok na sabi niya. Lihim akong napamura dahil sa namamaos niyang boses na parang humaplos sa balat ko. Tumikhim ako. "Bakit dito ka pa natulog?" Dahan-dahan siyang bumangon. Inipit ang buhok sa likod ng tenga. Halata sa mukha niyang antok na antok pa siya. "Hinihintay ko po kayo." "Umakyat ka na sa kwarto mo, doon mo na lang ituloy ang tulog mo." Kayo po." Napangiti ako. Kahit na antok pa ay ako pa rin ang inaalala niya. Kaya paano na lang akong hindi mahuhulog sa magandang anghel na to? Aakyat na rin ako. "Sige na, matulog ka na sa kwarto mo." "Sige po, kayo pong bahala." Tumayo ako para makaahon na siya sa sopa. Sinuot niyang tsinelas na binili ko sa kanya. Tumingala siya sa akin at ngumiti. "Good night po, Sir Reese." Tumango ako at namulsa. "Good night, Ivy." Sinundan ko na lang siya ng tingin habang paakyat ng hagdan. Humugot ako ng malalim na hininga at umupo sa sofa. Isinandal ko ang likod at ulo sa headrest. Napangiti ako at napapikit. Dahil ramdam ko pang init ng katawan ni Ivy sa hinigaang sofa. Pasado 7:00 na ng umaga ayon sa metal wall clock ko. Pupungas-pungas na bumangon ako at in-stretch ang mga braso at hita. Mag-11:00 na ako nakauwi kagabi galing sa kasal. Hinawi kong makapal na kurtina na tumatabing sa French door. Binuksan ko ito at pumasok ang sariwang hangin. Masarap din sa balat ang sikat ng araw. Itinukod ko ang mga kamay sa handrail at ginala ang mata sa paligid. Hindi naman masyadong matao ang barangay namin. Ang bahay dito ay hindi dikit-dikit, kaya hindi crowded. Pero may ilang-ilang mga bata sa kalsada at naglalaro dahil linggo ngayon. Nakita ko pa si Wiper na tumatakbo at tinatahulan ng magtataho. Iginala ko naman ang mata sa loob ng bakuran ng bahay. Napangiti ako nang makita si Ivy na papasok ng bahay. Mukhang katatapos lang niyang magwalis. Siguro naiinip siya dito sa bahay. Magtatatlong linggo na siyang hindi lumalabas. Isama ko kaya siya mamaya sa farm. Pumasok na ako sa loob at nagligpit ng hinigaan ko bago pumasok ng banyo para mag-shower. Hubad-baro akong lumabas ng kwarto at tanging pantalon lang ang suot. Nakalimutan ko kasi ang baril sa sasakyan. Balak ko yung linisin mamaya. Kinuskus ko ang buhok kong mamasa-masa pa. "Magandang umaga po, Sir Reese." Nag-angat ako ng tingin at nabungaran si Ivy na paakyat ng hagdan. "Morning, Ivy." Bati ko sa kanya. Pero hindi nakaligtas sa mata ko kung paano niya hagurin ang tingin ng katawan ko. Napakagatlabi ako. Bahagyang bumilis ang tibok ng puso ko sa excitement. "May tattoo pala kayo, Sir Reese." Puna niya at marahang tiningnan ng tattoo ko sa tagiliran. "Matagal na yan. Nasa serbisyo pa ako niyan."
Tumagilid pa ako ng kaunti para makita niya ang tattoo ko. Ngumuso naman siya. Bahagya naman akong kinabahan. Bakit? Ayaw mo ba ng may tattoo? Tumingin siya sa akin. Parang andumi po kasing tingnan sa katawan ng tattoo. Para sa akin lang po ha. Marahan ko namang nailapat ang labi ko. Di madumi na pala akong tingnan sa mata niya kasi may tattoo ako. Pero in fairness, bagay po sa inyong may tattoo. Hindi kayo maduming tingnan. Ang astig niyo pong tingnan. Napangiti ako. Talaga? Bagay sa akin? Tumango siya. Sobrang cool niyo nga po eh. Nag-thumbs up pa siya. Napakagatlabi naman ako at napahima sa batok. Heto na naman ang puso ko. Tuwan-tuwa kapag pinupuri niya. Madalas naman akong nakakarinig ng papuri mula sa ibang tao, lalo na sa mga babae. Pero iba lang talaga ang dating sa akin kapag si Ivy ang pumupuri. Aakyat po muna ako sa kwarto, sir. Magpapalit lang ako ng kobre kama. Paalam niya sa akin at nilampasan na ako paakyat sa hagdan. Ivy, wait. Hinawakan ko ang kamay niya. Lumingon naman siya sa akin at tiningnan ang kamay kong nakahawak sa kanya. Pero imbis na bitiwan ko ang kamay niya, mas hinawakan ko pa. Bakit po, Sir Reese? Gusto mong sumama sa akin? Aya ko sa kanya. Saan po? Kunot noong tanong niya. Sa farm. Nakangiting sabi ko. Bahagyang napaawang ang labi niya, pero nababaka sa mata niyang excitement at pag-aalinlangan. Talaga po? Isasama niyo ako? Tumango ako. Baka kasi naiinip ka na. Magtatatlong linggo ka nang hindi lumalabas. Safe na po ba akong lumabas? Nag-aalang ang tanong niya. Pinisil ko naman ang kamay niya para ipahiwatig na okay lang. Safe doon sa farm. Malaya sa mga tao. At walang sino man ang walang pahintulot ang nakakapasok doon. At saka kasama mo naman ako. Hindi kita pababayaan. I promise. Nakatingin lang siya sa akin na parang naninimbang kung sasama o hindi. Pero tumango din siya. Sasama ka na? Opo. Nakangiti ng sagot niya. Okay. Pagkatapos ng gagawin mo, magbihis ka na. Pupunta tayo sa farm. Tumangu-tango siya at dali-dali nang umakyat. Mukhang excited na siyang lumabas. Ako rin, excited nang makasama siya. Habang nasa biyahe kami, palinga-linga siya sa salamin sa labas ng bintana. Habang nakangiti. Halatang na-miss niyang tanawin sa labas. Linggo naman ngayon kaya okay lang na hindi ako pumasok. Nasa mansyon lang naman si Mayor at walang lakad. Kasama naman niya dun si Danilo at Alan at ilan pang mga bodyguards. Na-miss mo sa labas, no? Untag ko sa kanya. Lumingon siya sa akin at ngumiti. Opo, salamat at sinama niyo po ako. Wala yun. Alam ko namang naiinip ka na sa bahay. Hindi naman po masyado. Nalilibang din naman po ako sa mga gawaing bahay at sa panonood ng TV. Aniya, tumikim ako. Ivy, pwede bang wag mo na akong popoin? Medyo masakit na kasi sa tenga ang paggamit niya ng po at opo sa akin. Idagdag pa yung sir. Pakiramdam ko sobrang tanda ko para sa kanya. Po? Bakit po? Clueless na tanong niya. Napakamot naman ako sa kilay ko. Well, close na tayo, 'di ba? I mean, friends. So, okay lang sa akin na wag mo na akong popoin. Sigurado po kayo? Naninigurong tanong niya. Tumango ako at ngumiti sa kanya. Pero, mas okay pa rin po na puin ko kayo kahit magkaibigan tayo. Tanda po yun ang paggalang at respeto ko sa inyo bilang mas matanda po kayo sa akin. Nakangiting turan niya. Ouch, parang may pumitik na kung ano sa dibdib ko at parang lalong sumakit ang tenga ko. Sobrang tanda ko na ba para sa'yo? May hinanakit na tanong ko. Hindi naman po. Hindi naman po masyado. Ang sabi ni Manang Sol, 34 na raw kayo. Ako naman, 18. Pero malapit na akong mag-19. Bale, 15 years ang gap natin. Medyo matanda nga po kayo para sa akin. Naipikit ko ng mariin ang isang mata sabay ngiwi. Nakalimutan ko, may pagka-honest nga pala siya. Pero in fairness po sa inyo ha, kahit 34 na kayo, matikas pa rin kayo at gwapo. Yung iba nga nasa 30s pa lang, pero mukha ng 40s. Yun, bumawi din. Pagkatapos niya saktan ang damdamin ko dahil sa edad ko.
Still, ayoko ng pinopot-opo mo ko, please. Favor mo na lang sa akin. Lambing ko sa kanya. Tumingin siya sa akin ng ilang saglit. Yun po ba ang gusto nyo? Tumango ako. Nagkibit balikat naman siya at ngumiti. Okay, Sir Reese. Wala na pong po at opo. Cut mo na rin yung sir. Gis na lang, please. Tumingin ulit siya sa akin ng ilang saglit. Baka papagalitan ako ni Manang Sol. Sabihin niya, hindi ko na kayo ginagalang. Akong bahala kay Mana. At saka, hindi mo naman talaga ako dapat sinisir eh. Hindi naman kita empleyado. Magkaibigan nga tayo, di ba? Kaya dapat, Gis lang ang tawag mo sa akin. Bumuntong hininga siya. Sige na nga, wala na ring sir. Pero ginagalang ko pa rin kayo ha. Kita? Tumawa naman ako. Sige nga, tawagin mo ako sa pangalan ko. Gis? Ano ya sabay ngiti ng matamis. Napakagatlabi ako at ngiti. Sabi na eh. Masarap sa tenga na tawagin niya ako sa pangalan ko na wala ng sir. Maya-maya pa hinatahimik na siya at nakatingin lang sa labas. May problema ba? Untag ko sa kanya. Nilingon naman niya ako tipid na ngumiti. Namimiss ko lang yung mga kaibigan ko sa tindahan. Naalala ko yung dalawang kasama niya sa tindahan ng mga prutas. Pero naalala ko rin yung lalaking kangitian niya nang huli ko siyang makita sa tindahan. Parang biglang pumait ang panlasa ko. Namimiss mo rin siguro yung boyfriend mo. Mapait na sabi ko. Ha? Sinong boyfriend? Clueless na tanong niya. Kumunot ang noo ko. Yung boyfriend mo. Boyfriend ko? Wala akong boyfriend. Umiiling na sabi niya. Bahagya namang napaawang ang labi ko. Wala kang boyfriend? Ulit ko. Umiling-iling siya. Wala. Mabuti naman. Mahinang sabi ko. Biglang nawala ang pait sa panlasa ko at nagluwag rin ang paghinga ko. Ano yun? Tanong niya. Ngumiti ako. Wala. Sabi ko, malapit na tayo. Hani ko sabay turo sa arkong karatula na may nakalagay na Welcome to Natividad Cacao Farm. Nagniningning naman ang mata niya.